So, eto Doc, since nabanggit mo na, no, pagka merong hypertension, may diabetes, kailangan magpa-check. Paanong naaapektuhan ang kidney ng isang pasyente na merong may problema sa kanyang high blood Mhm. pressure and dun sa mga diabetiko? Ang kidney natin ay very vascularized na organ, no? Madaming blood vessels na dumadaan diyan. Kaya kailangan healthy yung mga blood vessels. And alam naman natin, hindi lang naman limitado sa kidney, makikita rin natin sa puso at saka sa utak, ang diabetes at hypertension ay mga nananatiling risk factors na pagkasira ng mga ugat, no? Kaya pag meron kang diabetes, at risk ka ng stroke, heart attack, pati na rin ang kidney disease. So, yung epekto niya sa vasculature ang nagiging sanhi ng pagkasira ng kidney. Opo, okay. So, talagang napakahirap pala. Pero eto Dok, bago tayo humantong or bago pa patuloy na tumaas ang kaso at yung binabanggit nga ng maraming ekspertong tulad ninyo na pabata ng pabata ang nagkakaroon po ng high blood, no? Yung mga nagkakaroon ng alta presyon and even diabetes. Ano ba talaga ang culprit dito, Doc? Madaming factor, nandiyan rin yung genetics. Ako, sa aking palagay, yung pag-change ng diet ng Pilipino, no? We're slowly adapting yung mga Western diet, no? Mahilig tayo sa fast food, and kadalasan fast food, ito ay maalat or high in calories, no? Or even yung mga matatamis na inumin. Ito yung mga nagiging dahilan na sa tingin ko, tumataas ang kaso, no? Kasi ma-met nung estudyante ako, I would report Mm. na 1 out of 5 ang may hypertensive, no? This is just like, 2 decades ago. 1 out of 5 ang Yes po. hypertensive na Oo. cases na among Yes po. adults. Ngayon, parang lumalapit na tayo sa 1 out of 2 adults suffer Hala. from hypertension. Kaya talagang Oo. tumataas ang kaso. In the Oo. same way with diabetes also, tumataas rin ang prevalence based sa mga pag-aaral. Mm. Okay, so sinasabi mo genetics, ibig sabihin ito yung mga namana, no? So yung mga elders natin na merong ganitong cases and doon sa diet, no? Yung mga Correct. kinakain natin.